Sa video na ito, unawain natin at basahin ang akda na isinulat ni Genoveva Edroza Matote na pinamagatang Bangkang Papel. Sa unang bahagi ng ating aralin, kilalanin natin ang mga tauhan batay sa kanilang katauhan at ginampanang papel sa maikling kwento. Unang tauhan, batang lalaki. Siya ang pangunahing tauhan sa kwento. Inosente, may pangarap at mapagmahal na anak at kapatid. Mahilig siyang gumawa ng bangkang papel. Siya'y nangangarap na makipaglaro at makipagkarera nito. Gayunpaman, siya ay naging biktima ng karahasan ng digmaan. Sa kwento, siya ang kumakatawan sa kabataang nawala ng kasiyahan at inosenteng pananaw dahil sa trahedya. Bilang isang tao, siya ay simbolo ng kabataan na nasira ang pangarap dahil sa malupit na realidad ng mundo. Ikalawa, ina. Siya ay mapag-aruga, mahinahon at matatag sa kabila ng panganib. Sa gitna ng kaguluhan, sinikap niyang payapain ang kanyang anak kahit siya mismo ay nababalot ng takot. Hindi niya direktang ipinakita ang pangamba upang hindi matakot ang kanyang mga anak. Bilang isang tao, siya ay sumasagisag sa lakas ng loob at pagmamahal ng isang magulang na handang protektahan ang kanyang pamilya sa gitna ng panganib. Ikatlo, ama. Ang ama sa kwento ay hindi gaanong naipakita ng personal, ngunit mahalaga ang kanyang papel. Siya ang haligi ng tahanan na kalaunan ay naging biktima ng karahasan. Ang kanyang pagkawala ang naging pinakamabigat na dagok sa buhay ng bata. Bilang isang tao, siya ay sumisimbolo sa mga ordinaryong mamamayan na nadadamay at nawawala dahil sa digmaan. Ikaapat, si Miling. Siya ang kapatid ng batang lalaki na inosente at walang kamalay-malay sa nangyayaring panganib. Siya ay natutulog habang nagaganap ang kaguluhan. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng pagiging normal ng buhay ng isang bata bago ito masira ng trahedya. Bilang isang tao, siya ay kumakatawan sa kawalang malay at kadalisayan ng kabataan. Ikalima, nagsasalaysay. Ang nagsasalaysay ay isang taong nagbabalik tanaw sa nakaraan. Siya ang nag-uugnay sa kasalukuyang tagpo ng mga batang naglalaro sa baha at sa alaala ng batang lalaki. Bilang isang tao, siya ay sumasagisag sa alaala at pagninilay. Isang taong nakakaunawa sa lalim ng kahulugan ng simpleng bagay tulad ng bangkang papel. Ating nakilala ang mga tauhan sa Bangkang Papel. Ito ay mula sa panulat ni Genoveva Edroza Matote. Halos 5 araw nang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Dahil dito, unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa tuluyang bumaha sa lansangan. Ang mga kalsada ay naging tila ilog na ang agos ay patuloy na gumagalaw. May dalang putik at iba't ibang bagay. Ngunit sa kabila ng panganib na dulot nito, naging isang masayang tanawin ito para sa mga bata. Para sa kanila, ang baha ay hindi sakuna kundi pagkakataon upang maglaro. Lumabas ang mga bata sa kalsada at nagsimulang gumawa ng mga bangkang papel. Maingat nilang tiniklop ang mga ito at nang matapos ay sabay-sabay nilang pinakawalan sa umaagos na tubig. Ang mga bangka ay lumulutang, minsan ay mabilis na tinatangay ng agos, minsan na may sumasabit sa kung saan, bumabangga sa mga pader o bato at kung minsay nasisira o tuluyang lumulubog. Sa kanilang murang isipan, ito ay isang masayang laro, isang paligsahan kung kaninong bangka ang pinakamatibay at pinakamalayo ang mararating. Habang pinagmamasdan ng nagsasalaysay ang tagpong ito, may isang alaala siyang hindi maiwasang balikan. Isang batang lalaki na minsang gumawa rin ng mga bangkang papel. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong ipalutang ang mga ito. Ang batang iyon ay nakatira sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang pagtulog, bigla siyang nagising dahil sa malalakas at sunod-sunod na dagundong.
Sa kanyang pagkakaunawa, inakala niyang may pagdiriwang, parang pagsalubong sa bagong taon dahil kahawig ng paputok ang kanyang naririnig. Ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Napansin niya na walang tunog ng ulan sa kanilang bubong na karaniwan niyang naririnig tuwing gabi ng tag-ulan. Sa halip, ang paligid ay napupuno ng malalakas na putok at dagundong na sinasabayan pa ng biglaang pagliwanag at pagdilim. Sa tuwing sisiklab ang liwanag, saglit niyang nasisilayan ang loob ng kanilang bahay. Pagkatapos nito'y muling babalot ang dilim. Dahil sa takot at pagkalito, hinanap niya ang kanyang ina. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang kapatid na si Miling na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Naroon din ang kanyang ina, ngunit napansin niyang walang laman ang banig na karaniwang hinihigaan ng kanyang ama. Lalong nadagdagan ang kanyang pangamba. Nakaramdam siya ng matinding lamig. Hinila niya ang kumot mula sa kanyang kapatid at ibinalot ito sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pangangailangan ng init, naisip niyang baka ginawin ang kanyang kapatid. Kaya ibinahagi niya ang kalahati ng kumot kay Miling. Ang lamig ay tila tumatagos sa kanyang katawan hanggang sa kanyang mga buto. Nang kapain niya ang sahig, nadama niya ang malamig nitong ibabaw, kaya agad niyang ibinalik ang kanyang kamay sa loob ng kumot. Muli siyang nagtanong sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama at kung anong oras na. Ngunit hindi tiyak ang mga sagot ng kanyang ina. Sa halip, sinikap lamang siyang payapain at patulugin muli. Sinabi pa nito na kinabukasan ay maaari na niyang ipalutang ang mga bangkang papel na kanyang ginawa. Sa kabila ng takot, napalitan ito ng pananabik. Naisip niya ang kanyang mga bangkang papel. 3 bangkang maiingat niyang ginawa. Sa kanyang isip, nakikita niya ang sarili na nakikipagkarera ng bangka sa kanyang mga kapatid. Naniniwala siyang hindi basta-basta masisira ang kanyang mga bangka at siguradong siya ang mananalo. Ngunit patuloy ang kaguluhan sa labas. Ang malalakas na dagundong ay hindi humihinto. May mga tunog na tila may gumugulong sa kanilang bubong at ang paligid ay patuloy na nasisinaga ng liwanag mula sa kung saan, kasabay ng mga putok na hindi maunawaan ng isang bata. Hindi nagtagal, naging malinaw na ang mga tunog na iyon ay hindi paputok ng pista kundi mga putok ng baril. Ang kanilang lugar ay nababalot ng karahasan at digmaan. Dumating ang mga armadong lalaki at mga sundalo na nagdulot ng panganib sa kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, naganap ang isang matinding trahedya. Ang ama ng bata ay nasawi sa karahasang nagaganap. Hindi lamang iyon ang kanyang nasaksihan. Ang gabing iyon ay naging saksi siya sa pagkawasak ng kanyang pamilya at ng kanyang mundong dati payapa. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang mga bangkang papel na kanyang ginawa ay nananatiling hindi na ipalutang. Ang dating simbolo ng saya at laro ay naging paalala ng kanyang nawalang kabataan, ng kanyang mga pangarap at ng kapayapaang hindi na muling babalik. Sa kasalukuyan, habang pinagmamasdan ng nagsasalaysay ang mga batang masayang naglalaro sa baha, walang iniintinding takot o lungkot, muling bumabalik sa kanya ang alaala ng batang iyon. Sa bawat bangkang papel na lumulutang at tinatangay ng agos, tila naroon ang kwento ng isang batang minsang nangarap, ngunit nasira ng karahasan ng digmaan. Sa huli, napagtanto ng nagsasalaysay na ang isang simpleng bangkang papel ay hindi lamang laruan. Maaari itong maging sisidla ng alaala, mga alaalang may halong saya, lungkot at sakit na patuloy na nabubuhay sa isipan ng taong minsang nakaranas ng trahedya. Binabati kita sa iyong tiyaga na sabayan ang pagbabasa ng kwentong isinulat ni Genoveva Edroza Matote na pinamagatang Bangkang Papel. Dumako tayo sa talasalitaan, alamin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang,
Dagundong, malakas at sunod-sunod na tunog na parang pagsabog o pagguho. Ikalawa, dagitab, biglaang liwanag o kislap, kadalasang mula sa apoy o pagsabog. Ikatlo, sumasalpok, malakas na pagbangga sa isang bagay o hadlang. Ikaapat, sumasagitsit, tunog na matinis at mabilis, karaniwang kaugnay ng hangin o pagdaan ng bagay. Ikalima, naninilay, malalim na pag-iisip o pagninilay-nilay tungkol sa isang karanasan. Ika-anim, nagugulumihanan, labis na nalilito at hindi malaman ang dapat gawin o isipin. Ikapito, sumisiklab, biglang paglitaw o paglabas ng liwanag, apoy o matinding damdamin. Ikawalo, mapanglaw, malungkot at tila walang sigla ang kapaligiran o damdamin. Ikasyam, pagdadalamhati, matinding kalungkutan lalo na dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ikasampu, gunita, alaala o bagay na naaalala mula sa nakaraan.